Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isang player na unstoppable sa NBA ngayon ay si Nikola Jokic. Siya nga yung player na hindi talaga masolusyonan ng mga teams. Kung nasa mood nga siya na gumawa ng 40 points ay kayang-kaya niya itong gawin kahit anong gawin ng depensa. Ang huling pagkakataon na nakita natin na napigilan o at least nahirapan talaga si Jokic ay noong NBA bubble pa na makaharap nila ang Lakers. Hindi nga natin masasabi na napigilan siya ng Warriors nung natalo nila ito sa first round ng playoffs dahil nag-average pa din nga siya ng 31 points, 13.2 rebounds, and 5.8 assists per game sa series na yon on more than 55% shooting sa field. At injured nga nito si Jamal Murray at Michael Porter Jr. Si Rajon Rondo nga ay isa sa mga pinakamatalinong player sa kasaysayan ng NBA at parte siya ng Lakers team na tumalo sa Nuggets noon at sinabi nga niya kung ano sa palagay niya magiging sagot kay Joker. Una sa lahat nga daw ay you need to have the personnel. Kung titingnan mo nga daw ang kanilang lineup noon ay meron silang Dwight Howard at JaVale McGee while AD is just roaming around the paint as a help defender. Ang closest team nga daw na nakikita niya na meron ito ay ang Minnesota Timberwolves na may Karl Anthony Towns, Rudy Gobert at Naz Reid. Dagdag pa ng two-time champion ay dapat mo nga daw ito na persahin na maglaro ng both sides. Ibig sabihin mapa-opensa man o depensa. Ilagay nga daw ito sa mga pick and roll situations at atakihin ito. Well, tama naman ang advice si Rondo, but at the same time we have to acknowledge the fact na malaki nang in-improve ni Joker simula noong 2020 NBA bubble. At ito nga binanggit din mga kaibigan ni Rondo na game changer nga daw si Aaron Gordon na kapag dumipensa ang dalawang big man kay Jokic ay nakaabang lamang ito sa dunker spot at pwede lang ibato ni Joker ang bola at makukuha ito ni Gordon. Kayo ba mga kaibigan, ano ba nakikita niyong solusyon hindi lamang ng Lakers bagkus ng lahat ng team sa NBA para kay Nikola Jokic? Pag-usapan naman natin si Joel Embiid nang magwagi nga siya ng MVP at nang makita natin ang simula niya sa season na ito ay akalain mo nga na magkakaroon na ng pagbabago sa mga palpak ng performance tuwing playoffs dahil sa nag-improve na nga ang kanyang playmaking. Ganun pa man, for the first time ay muli natin nakita si Embiid sa isang mala-playoff atmosphere game at hirap pa din nga siya na dumiskarte sa mga double teams at zone defense ng Heat kanina. Nagtala siya ng 23 points, 15 rebounds and 5 assists on 6 of 17 shooting sa field. Sobrang layo nga nito sa 34.7 points per game and 53% shooting niya sa field na average nung regular season. Kapag napaghandaan nga siya sa depensa ay hirap na siya makagawa ng puntos. Mabuti na lang nga kanina ay nag-init si Batum at maganda naging ambag ng kanyang supporting cast dahil hindi niya nga naibigay ang inaasahan na scoring output sa kanya ng Sixers upang makuha ang panalo. Talagang masusubukan nga si Embiid mga kaibigan sa maigpit na depensa ng New York Knicks sa pinapangunahan ng defensive-minded coach Tom Thibodeau at ng kanyang mga hustle and energetic players. Sa palagay nyo ba ay kaya ni Embiid na mag-average ng 30 points per game sa first round ng playoffs?